Hi guys! Pagbigyan naman natin ngayon yung suggestion ng isang solid supporter natin na i-discuss ko daw kung ano ang love language at yung 5 uri ng love language. So unahin natin kung ano ang love language. According kay Gary Chapman, this is the way people give and receive affection. So, kailangan alam mo yung love language ng partner mo, asawa mo, jowa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, para alam mo kung ano yung tamang love language na ibibigay mo sa kanya. So, lahat tayo merong primary love language. When we say primary, yung pangunahin na love language natin. And of course, lahat ng ito pwedeng i-apply, pero meron talaga yung pangunahin na kailangan yun yung number 1 na maibibigay mo doon sa partner mo para mapuno yung kanyang love tank. Ano yung love tank? Lahat tayo may love tank o tangke ng pag-ibig. Na kapag napuno yan, magiging fulfilled, happy ka, magiging satisfied ka. So, ngayon, unahin natin yung first type of love language. Ito yung words of affirmation. When we say words of affirmation, ito yung pagbibigay mo ng compliment, appreciation, encouragement, yung pagsasabi ng mga I love you, I missed you, happy anniversary, happy mansari, happy birthday, and ano pa man yung mga related dito na mga greetings, ganyan. So, when we say compliment naman, ito yung pagsasabi mo ng magagandang adjectives like sexy ka, maganda ka, gwapo ka, pogi ka, pinaka-the best ka, and encouraging words, yung pagsasabi ng kaya mo yan, laban lang, fighting, husayan mo pa, di ba? Appreciation, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, the best ka talaga, ikaw na talaga, and iba pang mga words na magpapa-happy sa kanya, magpapakilig sa kanya, magpapa-excite sa kanya. Yun yung words of affirmation. Okay, second, ito naman yung quality time. Okay, so when we say quality time, ito yung focused and undivided attention na ibibigay mo sa kanya. Okay, so ano yung mga examples nito? So pwede siguro na doing activities together, di ba? Yung mga hobbies ninyo, mga skills ninyo, pwede nyong hasain through doing it together. Like paglalaro siguro ng basketball, volleyball, chess, Scrabble, whatever. Manood kayo ng movie together, or cooking together, maglaba together, di ba? Maglinis together, mag-travel together, di ba? Joyride din paminsan-minsan. And basta focus kayo sa isa't isa. Wala kayong ibang kasama, kundi kayo lang. Mag-date kayong dalawa lang, either sa loob ng bahay or outside ng bahay, sa ilog or sa beach or sa city, sa mall, or doon lang sa silok ng punong kahoy or doon lang sa duyan. Okay, yun ang quality time. Next, we have the third one. Ito naman yung tinatawag natin na receiving of gifts. This one is, ang saya-saya mo. Feeling mo love na love ka ng kasama mo, ng partner mo, kapag binibigyan ka ng regalo. So pag yun ang feeling mo, receiving of gifts yung primary love language mo. So kapag ganun yung partner mo, dapat mag-effort kang magbigay ng mga regalo, mag-surprise sa kanya during her birthday or his birthday. Yung mga special occasions ninyo like mansari, anniversary, Christmas Day, Mother's Day, Father's Day, and other occasions na pwede mo siyang bigyan ng regalo or kahit anong occasion, bibigyan mo siya ng regalo. Di ba? So, yun. Receiving of gifts yun. Hindi yun pagiging materialistic, kundi yun kasi yung primary love language niya. Okay, ika-4 naman tayo is what we call the acts of service. When we say acts of service, ito naman yung gustong-gusto mo yung pinagsisilbihan ka. Happy-happy ka, feeling mo love na love ka niya kapag ka ginagawa niya yung mga bagay na ikaw sana ang gagawa pero siya na ang gumagawa. Halimbawa, pinagluluto ka niya, pinaglalaba ka niya, siya na ang bibili ng shampoo mo, ng sabon mo kasi kailangan mo. Nagre-repair siya ng mga bagay na nasira doon sa loob ng bahay na hindi mo naman sinasabi, hindi ka naman nagre-request pero ginagawa niya, and meron yung satisfaction sa heart mo. And ikaw din naman, kapag yun yung kanyang love language, kailangan marunong kang makiramdam, marunong kang mag-observe para alam mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa kanya, pagsilbihan siya para maging happy siya. And the last one is yung physical touch. Physical touch, pagpapakita ng affection through physical closeness. Kagaya ng hugging or embracing, kissing, yung pag-akbay, di ba? And holding hands, and other appropriate touches. Hindi lang sex ang physical touch. It's more than that. So, kailangan
alamin ninyo yung primary love language ng partner ninyo para alam nyo yung tamang ibibigay sa kanya. Kasi baka mamaya, regalo ka ng regalo ng mamahalin ng mga gifts kasi akala mo ang primary love language niya ay receiving of gifts. Eh hindi pala, kasi ang gusto niya is quality time. So, di ba? Mali yung binibigay mo sa kanya. So, hindi na pupuno yung love tank niya kasi wrong yung primary love language na binibigay mo.